Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Amen. So pakita ko po sa inyo kung ano ba ang title ng series natin ngayon. Yes. Basahin nga po natin. Kasama ang tunay na puso ng Pasko. Ang daming nagsasabi kung ano ba ang ibig sabihin ng Pasko. Madaming pagkakataon na nalinlang tayo ng media. No? Kala natin ang Pasko ay tungkol kay Santa. No? Kala natin ang Pasko ay tungkol sa aginaldo, regalo, 13th month, yan, bonus. No? Ganun naririnig natin palagi. Pero ano nga ba ang tunay na sinasabi ng Bible? No? So kung mapapansin niyo po dito, yan, meron po diyang red string. Yan. Or scarlet string. Ang ibig sabihin po niyan ay sumisimbolo siya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay yung simbolo ng dugong tumigis sa krus ng Kalbaryo para tayo ay matubos. Sa lahat ng pagkakataon, yung scarlet string na yan ay laging nasa atin, gumagabay, nagpoprotekta sa lahat ng panahon at bawat pagkakataon. So, ready na po ba kayong simulan? Yes. So, bago po ang lahat, yan, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Father God, we thank you for today. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin na makarinig ng inyo pong mensahe. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa na nandito ngayon para po sa mensahe na nais niyo pong ibigay sa amin. Gamitin niyo lamang po ako at itago sa inyo pong likuran. Wala pong ibang pangalan ang maitataas sa bulwagang ito, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Kayo lamang po ang mapapurihan sa amin pong kalagitnaan. We thank you dahil nagtagumpay na ang buong service na ito. In Jesus' name, Amen. Yan. Palakpakan po natin ang Lord. Yan. Ang tanong. Tandararan. Yan. Nabudol ka na ba? Yan. Nabudol ka na ba? Yan. So sa dami ng naglabasang mga kung ano-anong ads ngayon sa social media, uy, ang ganda nito. Ganda, ang ganda. Swear, yung mga ganon pa. No? Promise, ang ganda. I-check out mo na yan, di ba? Yan ang lagi nating nakikita. Lalo na ngayon, paparating na ang biggest sale of the year. 11/11. Yan na nga. So, ang dami nang bumubulong sa paligid mo. Na? Check out mo na yan. Yan, di ba? Deserve mo yan. Di ba? Mga ganong pa-effect sa social media, no? Dati yung budol na term, di po ba? Pag sinabi mong budol, parang ano po yon? Naloko ka, di ba? Na-hold up ka, gano'n, na-hypnotize ka. Pero ngayon, nabigyan na siya ng bagong meaning, di ba? Ibig sabihin, may nag-advertise na pabili ka, impulsively. Hindi mo naman talaga kailangan, di ba? Pero, dahil ang galing mag-advertise, na-check out mo na nga. Ayun na nga. Tapos pagdating, minsan, hindi pala good quality. Sabi mo, large. Di ba? Pagdating sa akin, medium lang pala, hindi kasya. Sabi mo, ang ganda. Pero may butas. Ano ba to? Paano ko masusuot to? Di ba? Ang dami pong pagkakataon na nabubudol tayo online. Kasi ang dali may filter pa nga yung mga yan Diba? Sabi, ay, ang ganda talaga nitong lipstick na to. Ayan, plump na plump ang lips, ganyan-ganyan. Pero pagdating sa'yo, drying pala. Diba? Nagkakrak na yung lips mo. Ang dami pong pagkakataon na gano'n, no? Nabubudol tayo ng mundo. Pero alam nyo ba, na may isang nangako na hindi kailanman napapako. Yan. Ang first part po ng ating series ay tungkol sa God's promise. Yan. The arrival of Emmanuel. Yan. So, for today's message, let's look at the meaning of Emmanuel. Ang ibig sabihin po ng Emmanuel sa Hebrew ay God with
Saan po natin makikita to? Sa Matthew 1:22 to 23. Okay, basahin po natin. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Saan nga po ba galing itong Emmanuel na ito? Sabi dito, through the prophet. Sino po itong prophet na to? Siya ay si Prophet Isaiah. Balik po tayo sa Old Testament. Yung binasa po natin kanina ay galing sa New Testament. Ngayon, titingnan natin yung pinagmulan nung verse na yon, which is makikita sa Isaiah 7 verse 14. Sabi po dito, the virgin, or sa ibang meaning, bride, will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. So ano po kaya ang context nito? Bakit biglang nasabi ni Prophet Isaiah itong prophecy na to? Balik po tayo sa kwento ng isang hari. Ang haring ito ay si King Ahaz. Parang ahas, no? Pero bagay po talaga sa kanya yung pangalan na yan. Yan ba? King Ahaz. Sabihin nyo nga po ulit, King Ahaz. Yes, yan. Ano ba bang meron dito sa hari na ito? At bakit dito sa panahon niya naisulat ni Isaiah yung prophecy na yon? Yan. Warning, warning, yes. Itong hari po na ito is not like any other. Yan. Ang hari pong ito ay kilala bilang isang red flag na hari. Yan. Ano po bang ibig sabihin ng red flag? Yan. So, ang kala po ng iba, ang red flag daw po ay spicy. Pero, para po mas maunawaan ninyo, naririnig ko to sa mga estudyante ko eh. Sabi, red flag yan. Pag sinabi daw red flag ang isang tao, ay masama ang ugali. O, pangit ang ugali. Dalawa daw yun eh. Green flag at red flag. Pag green flag ka, mabuting ugali mo. Yan, parang gano'n. Pag red flag ka, ang dami mong masamang ugali o pangit na ugali. Eh, bakit naman naging red flag tong hari na ito? Tingnan nga po natin. Ano bang ginawa niya? Ay, yan na nga. Medyo marami-rami pala. Ano? So, ito po palang si King Ahaz ay nagpa-practice ng idolatry. Yan. Ano po ba yung idolatry? Ito po yung hindi siya sumasamba kay Yahweh na tunay na Diyos. Ibang Diyos po ang kanyang sinasamba. At dahil nga, yung Diyos na yon, yan, na sinasamba niya, may mga ritual sila kagaya ng child sacrifice. Ma'am, ano po ba yung child sacrifice na yan? Hindi lang siya yung basta child sacrifice na, sige, maglingkod ka sa church. Hindi po. Ito po talaga ay pinapatay at iniaalay doon sa Diyos-Diyosan nila. Minsan din nga pong inalay ni King Ahaz ang sarili niya mismong anak sa Diyos-Diyosan na ito. Di po ba? Red flag, no? Ano pa? Building pagan altar. Di ba? Imbis na mag-focus sa tunay na Diyos, gumawa pa siya ng pagan altar. Ano pa? Abandoning temple worship and, last but not the least, reliance on men instead of God. Mas nagtitiwala pa siya sa mga kakampi niyang ibang politiko, diba? Kesa sa Diyos na pinangangalagaan siya. So halimbawa, ganun, makikita natin mamaya sa ating story kung bakit ganito si Ahaz at kung paano siya nag-rely sa men o sa tao kesa sa Diyos. Yan. Tingnan natin ang kwento ni Ahaz. Ready na po ba kayo? Yes. Punta tayo sa Isaiah chapter 7 verse 1 to 17. So, when Ahaz, son of Jotham, the son of Uzziah, was king of Judah, King Rezin of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up
to fight against Jerusalem, but they could not overpower it. Now, the house of David was told, Aram has allied itself with Ephraim. So the hearts of Ahaz and his people were shaken, as the trees of the forest are shaken by the wind. Ayan. Para mas maintindihan po natin itong verse na to, magkaroon po tayo ng konting history. Ayan. So parang sa social media, di ba? Story time. Ano po ba ang backstory kung bakit nangyayari to? So, una, Jacob, also called Israel, had 12 sons. Ilan po yung sons? 12. Yan, very good. And they become the 12 tribes of Israel. So, sa anak ni Jacob, nahati ang mga tribo sa bansang Israel. Sunod, after Israel asked for a human king, God gave them Saul. Kilala niyo na po si Saul? Yan. Si Saul ay isang Benjamite. But Saul did not obey God. So the Lord anointed a man named David of the house of Judah to replace Saul as king. So naalala niyo po yung story natin nung nakaraan, di po ba? Si David ang pumalit kay Saul. Saan po galing tribe si David? Judah. Saan po galing tribe si David? Judah. Tribe of Judah. So ano pong nangyari? David pleased the Lord and he promised to establish his house, which is Judah, forever. At dun po sa tribe ni David, nanggaling si Jesus. Okay? So dahil po si David ang Lord ay na-please kay David, nangako ang Diyos kay David. Iingatan ko ang tribe of Judah. Diba? It will remain forever. Natupad po ba ang promise ng Lord na yon? Yes, di ba? Sa kanyang linya, nagmula ang ating Panginoong Jesus, our King Jesus. So what happened next? On the days when King David's grandson, Rehoboam, reigned, Israel was divided into two kingdoms. Ibig sabihin, yung dating isang kingdom lang sila, 12 tribes, nahati. Nahati siya sa dalawa. So ano yung naging hatian? Tingnan natin po So the tribes of Judah and Benjamin were the kingdom of Judah. Tapos yung other 10 tribes who rebelled against the house of David were called Israel. So ilan na po yung kingdom sa Israel? Dalawa. Namely, Judah and Israel. So tingnan po natin ulit. Ayan na po sila. Ayan. So sa 12 tribes na yon, dalawa lang ang sa kingdom of Judah. At yung 10 ay sa kingdom of Israel. Pero nasaan ang promise ng Diyos? Nasa kingdom of Judah. Kasi dito siya gumawa ng promise kay David. Di po ba? So ngayon, where we pick up in Isaiah 7, ano pong nangyayari ulit kanina? The king of Israel and the king of Syria have joined forces. Nagsanib puwersa sila. Para ano? To conquer Jerusalem, the capital of Judah. Isipin nyo naman, ang dami-dami nun, di po ba? King of Syria, tapos king of Israel, 10 tribo, sanib puwersa pa. Tapos susugurin yung Judah, na dadalawang tribo. Yan. Kaya naman, si Ahaz ay natakot. Ahaz and the house of David are terrified. Ayan na nga po. Hindi lang po takot. Ayan, natakot siya 10 times. Sobrang takot niya. Isipin nyo naman, isang kaharian lang ang sumugod sa'yo. Di ba? Natatakot ka na. Paano pa pag nagsanib puwersa yung dalawa? Ano kaya talagang mararamdaman nyo, di po ba? Diba? Ang hirap dahil alam mong susugurin ka na at malaki ang chance na matatalo ka. Di po ba? Pero ano ba ang nangyari? Balik po tayo sa story natin.
Isaiah 7, verse 3. Then the Lord said to Isaiah, the prophet, "Go out, you and your son Shear-Jashub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool on the road to the launderer's field." Sabi niya, "Uy, Isaiah, puntahan nyo si Ahaz." Yan. Tinutusan ng Diyos si Isaiah. Anong sabi? "Say to him, be careful." Yan. "Keep calm." Chill ka lang. "Don't be afraid. Do not lose heart because of these two smoldering stubs of firewood. Yan. Because of the fierce anger of Rezin and Aram and of the son of Remaliah." Huwag kang matakot, sabi ng Diyos kay Ahaz. No? Pinapasabi niya. Sabi dito, Ephraim and Remaliah's son have plotted your ruin, saying, "Let us invade Judah. Let us tear it apart and divide it among ourselves. Make the son of Tabeel king over it." So parang ganito yan eh. Paraphrase natin. Sugurin na natin yung Judah, pre. Yan. Magsanay pwersa tayo dito, pre. Kayang-kaya natin yan. Maliit lang yan, no? Dalawa lang yan. Dami-dami natin. Tapos, pag nanalo tayo ganito yan, hati-hati tayo sa makakamal natin. Mayaman-yaman din yung kingdom na yun eh. Di ba? Tapos, itong si Tabeel. Yan, si Tabeel yung iluklok natin sa trono. Palitan na yung hari na yung Ahaz na yan, kung ano-ano namang ginagawa. Di naman talaga sumasamba sa Diyos nila yan eh. Sigurado matatalo natin yan. Kasi hindi sumasamba sa Diyos eh. Red flag eh. Masama ugali. So, anong nangyari? Tingnan natin ulit. Yet this is what the sovereign Lord says. Ano po sabi ng Diyos? It will not take place. It will not happen. Wow! No? Ang sabi ng enemy, let us invade. Let us tear it apart and divide it among ourselves and make the son of Tabeel king over it. Ang sabi ng Diyos, be careful. Keep calm. Don't be afraid. Do not lose heart. It will not take place. Akong bahala. It will not happen. No? Sometimes, we must choose whom we listen to. Let that sink in. Piliin natin kung sino ang ating pakikinggan. Dahil yung isang panig, pwedeng kasinungalingan, yung sa kabilang panig naman, ay nandun ang katotohanan. Pero nakanino ba ang katotohanan? Makikita po natin yan sa salita ng Diyos. Ito lamang po yung dapat nating pakinggan. Amen? Amen. Maraming kasinungalingan o bulong ang pwedeng marinig po natin sa kaaway, pero babalik at babalik po tayo sa hindi nagbabago at tapat na salita ng ating Panginoon. Ayan. So, ang ginawa po ng Diyos dito, tuloy po tayo, Isaiah 7 verse 10. Again, the Lord spoke to Ahaz, "Ask the Lord your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights." Hinimok na po si Ahaz na humingi na ng tulong sa Diyos. No? Pero ano pong ginawa ni Ahaz? Ito po ang sabi niya. But Ahaz said, "I will not ask. I will not put the Lord to the test." Sa unang tingin, para pong okay yung sinabi niya, no? So, ganun din po minsan tayo. Sometimes, we can talk in a spiritual sounding way. Kala mo, spiritual ka. Pero, we are being disobedient. Just like Ahab. Kasi po, sa tono ng salita ni Ahaz, kagaya kanina, "I will not put the Lord to test." No? Parang no? Siya pa yung malakas. Hindi, okay lang yan.
spiritual sounding. Pero, nagdi-disobey na pala si Ahaz. So, sabi ni Isaiah, hindi pa rin tumigil si Isaiah sa pang-i-encourage sa kanya. Ang sabi ni Isaiah, then Isaiah said, "Hear now, you, house of David." Ayan na. Binigyang diin na po yung house of David. Is it not enough to try the patience of humans? Will you try the patience of my God? Ayan. Notice that the Lord addresses the whole house of David after Ahaz refuses to ask for a sign. Ang kinakausap na niya ay yung buong house of David. Parang pinapaalala niya dito na, King Ahaz, ikaw, nasa iyo ang pangako kay David. Dali na, humingi ka na ng tulong sa Diyos. And then, dito na po, ibinigay ang prophecy. So, the virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Dito po, makikita natin that God's favor extended toward Judah is clearly not based on their habitually good behavior, but on the covenant which he made with David. Si King Ahaz po ay haring red flag o pangit ang ugali. Pero patuloy pa rin po siyang pinoprotektahan ng Panginoon. Hindi dahil magaling siya o mabait siya, kundi dahil nangako ang Diyos kay David. No? Nakakatuwa po. No? Ano po ba yung pangako ng Diyos kay David? Makikita po natin yan sa 2 Samuel 7, verse 16. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Do you know that our God is a promise-keeping God? Lahat po ng pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Hindi po siya sinungaling. Nangyayari po yun sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Despite Ahaz's hesitation, God, in His infinite grace, provides a sign, the promise of a child, Emmanuel. Ano po bang meron dito sa promise na to? This promise reveals God's heart for His people. He longs to be present with us, especially in our moments of fear and uncertainty. Natatakot ka ba? Nangangamba ka ba? Mas pinapaalala ng Diyos na kasama mo siya. Lalo na sa mga panahong nararamdaman mo to. Opo, tayo po ay tao. Hindi po tayo perfect. At minsan, nararamdaman natin itong fear and uncertainty. But this is God's promise for all of us. Nasasamahan niya tayo. Kasama natin siya. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya nga po tinawag na Emmanuel. Ano nga pong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. So, it also means that God will not leave, forsake, or fail us, His people. Makikita po natin yan sa Psalms 89 verse 33. Sabay-sabay po nating basahin. But I will not take my love from Him, nor will I ever betray my faithfulness. Mahal po tayo ng Diyos. Sabi niya dito, hindi kita iiwan. Diba? Hindi ko ititigil ang pagiging tapat ko sa iyo. Diba? Ang dami pong tao ang siguro marahil ay naloko na, nabigo, kasi may nangako sa kanya tapos hindi naman tinupad. So eto na, nagkaroon na tayo ng mga trust issues. Di po ba? Ang hirap naman magtiwala eh. Diba?
Lagi na lang may nangangako, pero hindi naman tinutupad. Sabi mo ganito, sabi mo ganun. Pero iba po ang Diyos natin. Siya lang po ang nangako. Natutuparin niya. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. So, ano po ba ang ibig sabihin ng Emmanuel? It also means that we, believers, sino po dito believers? Taas ang kamay. Ayan. Need not fear evil or be dismayed. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Ayan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang maghinayang. Bakit? Yan, may promise po ang Lord. Yan. May promise ang Lord. Sige, echo natin. Ano yung promise ng Lord? Isaiah 41 verse 10. Sabay-sabay po nating basahin. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Yes. So, sige po, palakpakan natin ng Diyos. So, Emmanuel also means, if God is with us, we lack nothing. Yan. Sarap na itong paalala, no? So, hindi daw po tayo magkukulang. Yan. Siya ang bahala sa atin. Makikita po natin yung promise na yan sa Deuteronomy chapter 2, verse 7. Yan. Sabi dito, the Lord your God has blessed you in all the work of your hands. He has watched over your journey through this vast wilderness. These 40 years, the Lord your God has been with you, and you have not lacked anything. Yan. Ito po ay ang ginawa ng Diyos sa mga Israelites. No? Sinamahan po sila ng Diyos sa wilderness. Yung damit po nila, hindi na kailangang bumili ng bago. Kasi kusa pong sumusunod sa paglaki nila o sa pagbabago ng kanilang katawan. Ganon din po ang pagkain nila. May binibigay na mana ang Diyos sa kanila. Nagpo-provide ng protection sa gabi at protection sa araw. Ganon po kabuti ang Diyos. Hindi sila kailanman nagkulang sa loob ng 40 years. Kung nangyari po ito sa Old Covenant, how much more sa atin ngayon na naniniwala sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Mas higit pa ang kaya niyang gawin sa ating lahat. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na kailanman magkukulang. Yes. Ang daming promise netong si Emmanuel na ito. Yan. Pero sino nga ba siya? Sino si Emmanuel? Ayan. Hindi po ito yung Emmanuel na kilala nyo. Ayan, kapitbahay ninyo. Ito pong Emmanuel na to. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, huwag kayong makikinig sa mga tao sa mundo. Dito po tayo titingin. Sino ba tong Emmanuel na to? Nandito po yan, ha? Baka maligaw kayo ulit. Nabudol kayo dyan. Ito po ang Emmanuel na sinasabi ng Bible. Si Jesus. Amen? Ang sarap pong alalahanin ng Pasko, knowing na ito po talaga yung mensahe niya. Tingnan po natin, paanong naging si Jesus ang Emmanuel? Sabi po dito, basahin natin ulit, Matthew 1 verse 18. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. Yan. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph. Kakasal na po sila, no? But before they came together, bago pa sila nagsama, she was found to be pregnant. Nalaman na buntis si Mary, hindi pa sila nagsasama. Verse 19, because Joseph, her husband,
to be, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. So sabi niya, uy, ayokong mapahiya si Mary. Pero ayoko namang lumabag sa batas namin. So, iwanan ko na lang siya. Makikipag-break ako sa kanya silently. Hindi na niya ipopost sa social media yung breakup nila. Silent na lang. No? So, ayan na nga. Balak niya na talagang iwan si Mary. Verse 20, but after he had considered this, naisip niya yon, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Yan. Joseph, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Hindi nagtaksil sa'yo si Mary. Ang dinadala niya ay galing sa banal na espiritu. Sabi ng angel, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus or Yeshua, because he will save his people from their sins. And verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Sino po yung prophet kanina? Isaiah. Ano po yung sabi niya? The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which is God with us. So sino po ulit yung Emmanuel? Jesus. God is always with us. So this Christmas is the fulfillment of God's promise. Ay, hindi pala ito tungkol sa aginaldo. Hindi pala tungkol sa reunion. At sa party, tungkol pala sa katuparan ng pangako ng Diyos. The birth of Jesus is not just a historical event. It is God's promise that we are never alone. Iniwan ka man ng lahat, akala mo lang yun. Pero si Lord, si God ay laging kasama mo. God is with us through every challenge we face. Pag may pinagdadaanan tayo, huwag nating isipin na mag-isa lang tayo. Lagi natin siyang kasama. Amen? O dito na po tayo magtatapos para sa ating beloved walk. Yan. Yan. Number 1, tatlo lang po to. Ano po ba ang dapat nating gawin? Number 1, anchor in His promises. Ano ba ibig sabihin ng anchor? I-ankla mo lang ang sarili mo sa kanyang mga pangako. Dahil ang pangako ng Diyos, sabi sa 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God find their yes in Him. Wow! Yes and amen. Lahat daw po ng pangako ay oo. Di po ba? Lahat ng pangako mo sa akin ay oo. Yan. So, manatili tayo at iangkla lamang po natin ang ating mga buhay sa pangako ng Diyos dahil hindi siya kailanman mambubudol. In a world of shifting circumstances, let's anchor our hope in the unchanging truth of God's Word. Nagbabago-bago man po ang sinasabi ng mga tao sa inyo, may mga pangako silang napapako, pero ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman magbabago at tutuparin niya ito sa tamang panahon. Sa mundong pabago-bago, doon tayo magtiwala sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Yan. And pangalawa, trust in His timing. Yan. Sa mundo po kasi natin ngayon, tayo po ay mainipin na. Sa mundong puno ng instant noodles, instant messaging,
instant jowa, instant lahat, no, ng mga nangyayari. Mabilis na dahil sa advanced technology. Sabi dito, trust in His timing. Kailangan po nating maghintay minsan. So, let us trust in His timing because according to Habakkuk 2 verse 3, for still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. So kung sa tingin mo hindi pa nangyayari, baka hindi pa siya tamang panahon. It will happen in God's perfect time. Yes, I know that waiting can be difficult. Waiting can be difficult, yan. But it deepens our faith and reliance on God. So habang naghihintay tayo, it's not wasted time. Diba? Akala kasi ng iba, kapag naghihintay, nagsasayang ng oras. Hindi. Habang naghihintay pala tayo, may binabago si Lord sa puso natin. Di mo namamalayan, yung dating mainitin ng ulo mo, nagiging pasensyoso ka na. Di po ba? Habang naghihintay tayo, kumikilos ang Diyos. At magugulat ka na, uy, ito na yun, oh. Tinupad na ni Lord yung promise niya. Diba? In His perfect time, mas ma-appreciate po natin yun. Niniwala po ba kayo? Amen. God is good. And all the time, God is good. God is faithful to His promises, even though we are not faithful. Sometimes we are faithless, just like Ahaz. Pero, yung promise ni Lord, andun pa rin. Tinutupad niya. Yan. And last one. Yan. Third, seek His presence daily. Yan. Sabi po dito sa Matthew 28, verse 20. Yan. And surely, sabihin nyo nga, surely, I am with you always to the very end of the age. Sino daw yung lagi natin kasama? Si Jesus, si God. Amen. Si Shirley. Ayan na, nalito na. Si Shirley. Tapos sino po ulit? Shirley. Alam, may sumasagot pa rin ang Shirley. Ba't ganun? Ikaka-Shirley nyo kasi. Sino po ulit yung lagi natin kasama? Si God. Sabi niya, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. He is with us to the very end of the age. Iniwan ka man ng mga barkada mo, mga katrabaho mo, nilaglag ka bigla, no? Pero eto, siya po ang ating tanging sandigan na hindi tayo iiwan. Ayan. Lagi nating kasama. Ayan. Siya po talaga yung nasa kantang palagi eh. Di ba? Palagi. Palagi siyang nandyan para sa atin. Minsan di lang natin nararamdaman or di mo lang binubuksan yung puso mo. Minsan kasi sobrang distracted tayo sa mundo, sa kabisihan, sa pag-aaral, or sa negosyo, or sa social media, sa cellphone. No? So hindi natin minsan nararamdaman. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga niya tayo iniwan eh. Lagi siyang nandyan. Palagi. Palagi talaga. No? I am with you always. That's why I encourage you all, let's invite God into our daily lives, seeking His presence in every moment. Yan. So kahit ano pong ginagawa natin, let us be aware that God is with us. Kahit nagluluto ka, kagaya nga nung sa testimony kanina, alam niya na ito yung talent na binigay sa kanya ni Lord. So habang nagluluto ka, thank you Lord for this talent. Aware ka sa presence ni Lord. Habang nag-aaral ka, nagko-commute ka, kung ano man ang ginagawa mo, let us take a moment and feel the presence of God. Allow His faithfulness to encourage you
as you wait on Him now. May mga pangako po ba ang Diyos sa inyo na hinihintay nyo pa rin matupad? Meron po. Marami. Yan. Narinig ako dito, ang dami. Yan. So, this is my encouragement. Allow His faithfulness to encourage you today as you wait on Him. Faithful po ba si Lord? Yes. Kung naniniwala nga tayo sa mga live sellers, how much more sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, sa Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Amen? Kung kaya niya pong ibigay si Jesus, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Jesus is the most precious being in the universe. Binigay niya yun sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Amen? So, tuto pa rin niya talaga, sigurado. Sabihin mo sa katabi mo. Sigurado. Surely. Yan tayo nagkakalituhan eh. Surely. Yan. Sigurado, tuto pa rin niya ang mga pangako niya sa amin. Kaya ngayong Pasko, this Christmas, let's celebrate not just the birth of Jesus, but the reality that He is always present in our lives. Yan. Habang nag-decorate tayo, let us remember, kasama natin si Lord. Kasama ko si Jesus, hindi si Shirley. Sana si Jesus. May we allow His light to shine brightly in our hearts, trusting in His promises, waiting on His perfect timing, and seeking His presence daily. Amen? Ayan. So, let us continue to be aware. Feel natin yung presence ni Lord sa buhay natin. Bakit nga po ba natin siya naging kasama? Ito ay dahil minsan, binigyan tayo ng pagkakataon na tanggapin siya sa atin pong mga puso. May nag-pray para sa atin or tayo mismo ay nag-pray para tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman, kung gusto niyo pong makasama palagi ang Diyos, tanggapin po natin siya sa ating mga puso ngayong araw na ito. Kung ikaw po, kung sa nakikinig dito sa podcast, ay hindi pa tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas, sabayan niyo po ako sa panalangin na ito. Let's pray. Father God, salamat po at narinig ko ang mensahe ng pag-ibig niyo sa akin. Salamat. Dahil marami kayong pangako. Para sa akin. Gusto ko rin pong angkinin ang mga pangako na ito. At gusto ko pong samahan ninyo ako. Palagi. Ngayong araw na ito, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya naman, kailangan ko ng tagapagligtas. At ngayon, inaamin ko na kailangan ko ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking puso. Simula sa araw na ito, ako ay iyo, at ikaw ay akin. Salamat sa kapahingahan. Ngayong araw na ito, ako ay patuloy na mamahalin mo at mamahalin din kita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Sino man po ang sumabay sa panalangin na iyon, ibig sabihin po nun ay meron na kayong relationship sa Panginoon. At makakasama nyo na siya palagi. For our beloved thought, sabay-sabay po nating basahin, kasama ko palagi ang Diyos. Hindi ako kailanman mag-iisa. Palakpakan po natin siya.
Sige. Let us all stand up and pray. Sige. Let us all pray. Let us lift our hands to our Lord Jesus, our Savior, our King. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for loving us so much. Salamat dahil kasama po namin kayo sa lahat ng panahon at bawat pagkakataon. Palagi nyo kaming iniingatan. Minsan di kami aware doon, pero salamat dahil nandyan kayo. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan. Sa loob ng 11 buwang lumipas, tapat kayong tunay sa inyo pong mga pangako. Bawat isang nandito ngayon ay iningatan na po ninyo. Pinrotektahan laban sa anumang gawa ng kaaway. For no weapon formed against us shall prosper. We continue to declare blessings upon blessings in our lives. At po ng mga may sakit ay inyo na pong pinagaling. Kasama po ito sa binigay niyo po sa aming kaligtasan. Dahil mahal na mahal niyo kami. Ang kalooban niyo po sa amin ay magkaroon ng buhay na kasiya-siya. Buhay na walang hanggan. Kaya naman ngayong araw na ito, babaunin po namin ang katotohanan na palagi namin kayong kasama. Salamat dahil kayo ay tapat. Hindi na kayo tumitingin sa aming mga pagkakamali. Kami po ay pinaging dapat yun na dahil sa ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, ang dugong tumigis ay nagpalinis sa amin. Kaya naman kami ngayon ay may kakayanan, lakas ng loob na lumapit sa inyo at tawagin kayong Daddy God o Ama. Salamat sa relationship na meron po tayo ngayon. We praise you and honor you. In Jesus' name, Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.